Bago pa baligtarin ang mga pahayag niya kaugnay sa umanay Davao Death Squad, isinulat na raw sa isang journal ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang mga mangyayari sa Pilipinas pag naging Pangulo si Nooy Mayor Rodrigo Duterte. Narito ang ilang bahagi niyan na inilathala ng PCIJ. Walang Davao Death Squad. Todo tang ginoong isang taon sa Senado. Pero kalaunay kumambyo at nagkumpisal si dating SPO3 Arturo Las Cañas sa pagiging miyembro umano niya ng Davao Death Squad. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad. Kung pagbabasehan ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ikanta ni Las Cañas ang Davao Death Squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto isinunod ni Las Cañas sa mga journal entry. Pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumuo raw noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Macasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumadsad raw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod. Sa pagpuntire raw nila sa organized crime sa Davao City, katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015 ang balak sa pagsabak ni Duterte sa anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las Cañas na posible itong maging divine trap o political Waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakakinasasuklamang political figure sa kasaysayan. Sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las Cañas si Duterte bilang physically, mentally, and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las Cañas, kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umano'y peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest, anya, is lethal history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga pulis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sani Buenaventura na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am SPO4 Sanson Buenaventura, Your Honor. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisiyan ang kanyang mga anyay kasalanang mortal. Ipinapasa Diyos na daw niya ang lahat kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Rafi Tima, GMA News. Hindi lang daw mga kriminal at masasamang loob ang target noon ng tinaguriang Davao Death Squad o DDS, kundi pati mga kalaban di mano sa politika ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa ng Davao City. Ayon po yan sa sinumpaang salaysay ng retiradong pulis na si SPO3 Arturo Las Cañas. Base naman sa kanyang journal na nakuha raw ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism, tila noon pa gusto isiwalat ni Las Cañas ang tungkol di mano sa Davao Death Squad. May report si Rafi Tima. Dahil daw sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, napilitan daw si SPO3 Arturo Las Cañas na kontrahin ang testimonya sa Senado noong isang taon nang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sabi ni Las Cañas, totoo raw ang marami sa mga sinabi noon ni Matubato. Isa yan sa nilalaman ng affidavit ni Las Cañas na pirmado at napanotaryo na. Sinabi rin ni Las Cañas sa affidavit, liquidation squad ang inorganisa at ang lumaon ay tinawag na Davao Death Squad ng Nooy Mayor Rodrigo Duterte. Kung noong unay mga kriminal at masasamang loob lang ang kanilang target, di raw nagtagal ay pati mga kalaban daw sa politika at mga personal na kaaway ni Duterte ay sinama na rin. Para raw silang hard killers noon ni Duterte na Superman kung tawagin nila. Ang katagang Davao Death Squad daw ay nabuo nung i-raid daw nila ang bahay ng kilalang drug pusher na si Alan Tancho sa Davao, pero hindi nabanggit ang petsa. Ito raw ang iniwan na note ng isang Major Ildefonso Asentista sa katawan ng napatay nila bago sila umalis sa lugar. Mula raw noon ay kumalat na ang katagang Davao Death Squad. Laman ang affidavit ni Las Cañas sa mga nabanggit na niya noong nakaraang linggo. Utos daw ni Duterte ang pagpatay sa radio commentator na si Jun Pala, ang pagpatay kay Jun Bersabal,
ang pambomba sa isang Muslim mosque sa Davao at ang pagpatay sa buong pamilya Patasaha. Pinangalanan din sa affidavit ang mga pulis na sangkot din daw sa Davao Death Squad. Para sa abogado ni Las Cañas, ang mga detalye sa affidavit nagpapakita lang kung gaano kalaki ang kredibilidad ng kanilang kliyente. Kung kasi hindi lang highly decorated yan, pero may pinag-aralan, tapos rin ng law, pero hindi lang kumuha ng bar. So, matalino yung testigo, no? So alam niya, yung pinagsasabi niya. Kinumpirma ni PNP Chief Bato de la Rosa, kilala niya si Las Cañas. Kilala ko na siya as an individual, as a member of Davao City Police Office. Nung ako pang City Director ng Davao, ilang beses ko hinahamon yung mga alleged nila na death squad na yan. Kung nandyan kayo, you come out in the open. Pero wala namang lumabas din. Nauna lang sinabi ni Pangulong Duterte na walang Davao Death Squad. Ayon din sa palasyo, ang pagbaliktad ni Las Cañas ay bahagi ng umano'y planong pagpapatalsik sa Pangulo sa pwesto. Kung pagbabasehan ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ikanta ni Las Cañas ang Davao Death Squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto isinunot ni Las Cañas sa mga journal entry, pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik-tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumuo raw noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Macasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumadsad raw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod. Sa pagpuntire raw nila sa organized crime sa Davao City, katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015 ang balak sa pagsabak ni Duterte sa anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las Cañas na posible itong maging divine trap o political Waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakakinasasuklamang political figure sa kasaysayan. Sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las Cañas si Duterte bilang physically, mentally, and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las Cañas, kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umano'y peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest, anya, is lethal history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga pulis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sunny Buenaventura na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am SPO4 Sancho Buenaventura, Your Honor. Sa pagdinig ng Senado noong isang taon, kasabay ng pagharap ni Las Cañas, sumalang na rin noon sa Buenaventura matapos siyang tukuyin din ni Edgar Matubato bilang isa umano sa sanggang dikit ni Duterte na miyembro ng Davao Death Squad. Itinanggi noon ni Buenaventura ang paratang at tulad ni Las Cañas ay giniit na walang Davao Death Squad. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisihan ng kanyang mga anyay kasalanang mortal. Ipinapasa Diyos na daw niya ang lahat kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Rafi Tima, GMA News. Superman. Ito raw ang tawag ng mga umano'y miyembro ng Davao Death Squad kay Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod umano ng extrajudicial killing sa Davao noong mayor pa lamang ito. Ayon ito sa affidavit ng dati nitong tauhan umano na si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Pero kapansin-pansin na may mga kulang sa sinumpaang salaysay ng dating pulis, gaya na lang ng mga petsa kung kailan isinagawa ang mga inutos umanong pagpatay ng Pangulo. Narito ang report. Ingon na may testigos nga killed by the hundreds. Tama na! That is true. 23 years akong mayor kahabol ng droga. Dapat dumating yan sa libo eh. Sabi niya by the hundreds lang. Oh, I deny that.
Sa harap ng mga kababayan niya noong Biyernes, diretsahang inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na daan-daan ang namatay sa kampanya niya kontra iligal na droga noong mayor pa lang ng Davao City. Kung tutuusin nga raw, dapat umabot pa ito sa libo sa higit 20 taon niya bilang alkalde. But my order was to the police nga pangitaa, hanti nga sila pangitaa. Pagkahuman, pasurrendera. Kung di mo surrender, then seriously resist and attack you with arms. Thereby, ang imong kinabuhi pagkapulis, sundalo, delikado, patya. Tila sinigundahan naman ito ng isa sa mga sinasabing inatasan noon ng Pangulo na labanan ang mga elemento ng iligal na droga sa Davao. Ayon sa ilang bahagi ng affidavit ni retired SPO3 Arthur Las Cañas na nilabas ng Vera Files at Philippine Star, tinatarget ng binuong Anti-Crime Task Force ng Pangulo ang mga drug addict at pusher, snatcher, holdupper at iba pang kriminal. Pero kalaunan ay ginamit umano ito ni Duterte para balikan ang mga kaaway sa politika. Gaya na lang ng pamilya Patasaha at broadcaster na si June Pala. Bagay na kinumpirma na rin ni Las Cañas sa press con sa Senado noong nakaraang linggo. Nakita ko si Mayor Rodin na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsabay nahitabo pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. Dagdag pa ni Las Cañas, Superman ang umano'y tawag nila noon kay Duterte. 12 pulis din ang pinangalanan ni Las Cañas na sangkot sa mga serye ng patayan at pambobomba umano sa isang moske sa Davao. Nabanggit din ni Las Cañas ang pagkakasangkot ng 5 sibilyan sa mga operasyon. Kabilang na ang isang Chris Lanay na dati umanong miyembro ng NPA na ginagamit nilang force multiplier nang patayin ang drug pusher na si Alan Tancio. Kay Lanay at Major Ildefonso Asentista rin daw nanggaling ang pangalan ng grupo na Davao Death Squad. Idinetalye rin ni Las Cañas kung paano nila isinagawa ang mga pagpatay na inutos umano ng Pangulo. Pero kapansin-pansin na hindi nakasaad ang mga petsa kung kailan ito nangyari. Hindi rin sinabi ni Las Cañas sa kanyang affidavit ang pagpatay sa kanyang 2 kapatid na nasangkot umano sa iligal na droga. Wala pang pahayag ang Malacanang sa sinasabing affidavit ni Las Cañas. Pero si Senator Richard Gordon muling iginiit na hindi na dapat pakinggan pa ang mga kasinungalingan ni Las Cañas. Maituturing raw na pambabastos sa Senado ang pagbaliktad nito sa kanyang mga pahayag. Nanawagan naman si Davao City Congressman Carlo Nograles sa NBI na arestuhin si Las Cañas dahil sa pag-amin nito sa mga pagpatay at pagdawit sa pangalan ng Pangulo. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.